You must start investing as early as possible. Yesterday was better than today and today is better than tomorrow. Nasa 20s ka ba ngayon at gusto mo maging financially free na mas maaga? Perfect! Kasi sa video na to, pag-uusapan natin ang mga tips paano ka pwede magsimula na maaga para ma-achieve ang financial freedom. Tandaan, habang bata pa, maraming opportunities na pwede mong i-grab para masiguradong maayos ang future mo. Tip number 1, magkaroon ng tamang mindset sa pera. Noong nag-start ako magtrabaho, syempre, di ba first time mong kikita ng pera. Ang iniisip ko lang noon i-reward yung sarili ko. Like, bili ng damit, bili ng sapatos, kumain sa labas, kumain na masasarap na pagkain. Pero nung napansin ko na, hala, 6 years na pala ako nagtatrabaho, pero wala akong naiipon na pera. Na-realize ko na kailangan ko nang baguhin ang mindset ko pagdating sa pera. Kaya nag-umpisa akong mag-ipon at umiwas na sa pag-shopping ng mga non-essential items. January 2012 yon nung nagsimula akong mag-ipon, and then doon na rin nagsimula yung financial literacy journey ko. Kapag nasa 20s tayo, marami sa atin iniisip na yung pera ay para lang sa pangsariling enjoyment or kasiyahan, di ba? Kasi wala pa tayong responsibilidad. Wala pa tayong sariling pamilya. Sinasabi ko ito in general ha. Syempre, magiging iba yung sitwasyon kung ikaw agad yung breadwinner at nasa 20s ka pa lang. Pero kung wala ka pang responsibilidad sa buhay, sarili mo lang yung iniisip mo, sarili mo lang yung pinagagastusan mo, at gusto mo maging financially free ng mas maaga, kailangan mong baguhin ang mindset mo. Hindi porket wala ka pang sariling pamilya, uubusin mo lahat ng sweldo mo. Isipin mo na ang pera ay tool lamang para maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Hindi lang para sa ngayon, kundi para rin sa kinabukasan. Isipin mo, asset mo ngayon ay oras. Dahil alam naman natin na maliit pa ang sweldo natin sa mga ganyang edad. Tandaan, it's not about how much you earn, but how much you save and invest. Tip number 2, simulan ng pag-iipon habang bata pa. May classmate ako nung college na nag-iipon ng maaga. Kasi nung tinanong ng professor namin kung sino yung may savings account or bank savings account, siya yung nagtaas lang ng kamay. Baka nga nag-umpisa pa yung mag-ipon simula nung high school pa lang. Kayong mga nasa 20s, huwag nyo isipin na dahil bata pa kayo, pwede nyo nang splurge yung pera nyo or yung kinikita nyo. Habang maaga, habang bata pa, magsimula nang mag-ipon. Mas mag-ipon ka sa panahon na to. Dahil sinasabi ko sa'yo, kapag meron ka ng pamilya, meron ka ng anak na binubuhay o pinag-aaral, o ikaw na yung breadwinner, baka mahirapan ka nang makaipon. Syempre, uunahin mo muna yung anak mo, diba? Kahit maliit lang ang maipon mo kada buwan, malaking tulong ito para sa future mo. Pwede mong simulan sa simpleng alkansya o magbukas ka ng savings account sa bangko. Think of saving as planting of seed. The earlier you start, the bigger it will grow. Konting sakripisyo ngayon, malaking reward sa future mo. Tip number 3, mag-aral tungkol sa investments. Nung una, natatakot din ako mag-invest kasi parang complicated siya. Tapos hindi ko maintindihan how it works. Pero na nagbasa-basa ako ng libro, nag-attend ako ng seminars, and then nag-join ako ng IMG. Sa IMG ko, mas lalong naintindihan na hindi pala ganun kahirap ang investing. Nagsimula ako sa financial foundation ko by getting a long-term healthcare sa Kaiser. Actually, second plan ko na yung kinuha ko this year. Yan yung una kong investment program noong 27 years old pa lang ako. Natutunan ko din sa IMG ang iba't ibang klase ng insurance, mutual fund, naintindihan ko rin, retirement planning, and other financial solution. Hindi sapat na mag-ipon lang. Kailangan matuto din tayo paano palaguin yung perang naiipon natin. Mag-aral ka tungkol sa iba't ibang uri ng investment tulad ng stocks, mutual funds, and real estates, and other paper assets. Maganda rin na merong protection yung investments mo, like dapat meron ka ring healthcare at insurance. Maraming resources online na pwede mong basahin. At marami ring video online na pwede mong panoorin. Pero syempre, ang masasuggest ko sa'yo, mag-enroll sa IMG para mas mabilis mong matutunan. And 12 years na akong member ng IMG. Tandaan mo, the more you know, the more you grow.
Knowledge is power. The more you learn about investments, the more confident you'll be in growing your money. Huwag matakot mag-explore ng bagong kaalaman. Tip number 4, iwasan ang utang hanggat maaari. 24 or 25 years old yata ako noon nung una ako magkaroon ng credit card. Hindi naman ako nag-apply. Pinadala lang sa office namin sa dati kong trabaho. Alam mo kung mababalik ko lang yung mga panahon na yon, sana hindi ko natutunan gumamit ng credit card ng ganun kabata. Since hindi pa ako ganun ka-knowledgeable sa paggamit ng credit card, ayun, nagagamit ko siya sa mga non-essential items or mga unnecessary expenses. At ang dami kong nasayang na pera. Isa sa mga biggest financial traps ay ang utang. Kaya kung pwede, iwasan mo ito habang bata pa. Minsan kasi ang utang ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makaipon at makapag-invest. Kung hindi may iwasan ang utang, siguraduhin na manageable ito at may plano kang bayaran agad. Debt is like a chain that holds you back. The less debt you have, the more freedom you gain. Tip number 5, maghanap ng additional sources of income. Nung nag-start ako magtrabaho, naghanap din ako ng part-time business. At itong pagiging financial educator sa IMG, ang una at huling part-time business na ginawa ko. Kasi ngayon, full-time ko na itong ginagawa. Yung extra income ko noon, yun ang ginamit ko pang invest at pang ipon. Tapos yung sinisweldo ko sa trabaho, yun yung ginagamit ko for expenses. At meron pang sumusobra na iniipon ko din. Malaking tulong siya para ma-reach yung mga naunang sinet ko na financial goals. Huwag tayong mag-rely sa sweldo lang. Kung may chance, maghanap ka ng additional sources of income habang bata pa. Alam mo bakit? Marami ka pang time para matuto. Mahasa ang skills mo. Ma-discover ang career na gusto mo talagang gawin habang buhay. Kasi kapag sinimulan mo yan na nasa 30s ka na, tapos may sarili ka ng pamilya, ang hirap nang balansehin ang oras mo. Yung extra income na makukuha mo kung sakali sa part-time business or part-time job mo, pwede mo yung gamitin para sa investments or sa pag-iipon mo. Extra effort now habang nasa 20s ka pa lang will pay off big time in the future. May option ka to retire young. Tip number 6, mag-set ng financial goals. Noong 27 ako, nag-set ako ng goal na makapag-ipon ng 1 taon na worth of emergency fund para makapag full-time na ako sa IMG as financial educator. Unti-unti ko na-reach yung goal na yon until makapag full-time ako para hawak ko na yung oras ko. Mahalaga na magsiset ka ng specific financial goals habang bata ka pa. Pwedeng meron kang short-term goals tulad ng pag-iipon para sa emergency fund o long-term goals tulad ng pagbili ng bahay, sasakyan, o pag-retire ng maaga. Pag may goals tayo, motivated tayong mag-ipon at mag-invest. Habang bata ka pa, ugaliin mo na mag-set ka ng goals para merong direksyon yung pagtatrabaho mo at meron kang backup plan kung sakaling mapagod ka or ayaw mo na sa trabaho mo. Having clear goals gives you direction and purpose. It keeps you focused and driven to achieve financial freedom. Dream big and take small steps towards it. Tip number 7, matutong mag-budget. Hindi ako marunong mag-budget nung nag-start ako na magtrabaho at kumita ng pera. Basta ang ginagawa ko noon, tuwing may sweldo, gagastusin ko muna tapos hindi ko naiisip na mag-ipon. Hindi ko alam saan dapat gastusin yung perang natatanggap ko. Basta kung meron ako nakitang pagkakagastusan, dun ko gagastusin ang pera ko. Pero nung natutunan ko yung abundance formula ni Brother Bo Sanchez na 10-20-70 rule, meaning 10% of your income will go to tithes. Yun yung binibigay natin sa church, sa charity, sa mga charitable institution. 20% will go to your savings and investment. Kung hindi kaya, pwede ring 10%. And then spend the remaining 70% para sa needs and wants mo. Nung ginawa ko yung abundance formula, nakita ko na meron pala akong ekstrang pera na pwede kong maitabi. Yung extra money na yon ang ginamit ko pang ipon at pang invest. Isa sa pinakamahalagang skill na dapat matutunan mo habang bata pa ay ang pagbabudget. Dapat alam mo saan napupunta ang pera mo kada buwan. Gamitin mo sa umpisa itong 10-20-70 rule or 10-10-80 rule. Depende sa'yo, ikaw pa rin naman yung magde-decide dyan. And then saka mo na lang i-adjust kapag lumalaki na yung income mo. Budgeting is about making your money work for you. It helps you control your spending and prioritize your financial goals. Start now and see the difference it makes. Tip number 8, maghanap ng financial mentor. Natutunan ko kay Robert Kiyosaki na importante na meron tayong mentor sa bawat aspeto ng buhay natin. Ako nakahanap ako ng financial mentor sa IMG na nagturo sa akin ng mga basics ng investment and savings. Malaking tulong yung guidance ng mentor kasi naiiwasan mo yung mga financial mistakes na pwede mo magawa habang bata pa.
Mahalaga na mayroong taong nag-guide sa financial journey natin. Pwedeng family member, kaibigan, o professional financial educator tulad namin sa IMG. Pwede ka rin magbasa ng libro, mag-consult, at ang pinaka-best way para sa akin is mag-join ka ng IMG para may access ka na sa mga workshops, training, pati mag-guide ka palalo paano mo i-build yung financial foundation mo. Having a mentor is like having a map in your financial journey. They provide valuable insights and help you avoid common mistakes. Matuto tayo sa experiences nila at humingi ng advice kapag kinakailangan. Tip number 9, maging disciplined at consistent. Ako mismo, nakaranas ng ups and downs sa financial journey ko. Nandyan yung nakaipon ako ng malaki, tapos naupos ulit dahil may emergency. Kaya nga tayo nag-iipon para handa tayo dun sa mga uncertainties. Pero nung naging consistent ako sa pag-take ng action para ma-achieve yung mga financial goals ko, nakita ko yung improvements. Hindi man mabilis ang progress, pero every small step counts. And of course, yung mga nasa 20s ngayon, hindi pa naman ganun kalaki ang income nyo sa edad na yan. Pero kahit na maliit pa ang kaya mong maipon at ma-invest, ang advantage mo is mahaba pa ang panahon mo para mag-grow ang perang naiipon mo. Tingnan mo itong table na makikita mo sa screen. Makikita mo dyan sa table na yan na habang mahaba pa yung panahon na mag-grow yung pera mo, maliit lang yung nire-require na amount para ma-achieve mo ito. And makikita mo dyan habang kaunti na lang yung period of time para mag-grow yung pera mo dahil malapit ka na mag-retire, malaki na yung nire-require na amount na kailangan mong ipunin at i-invest para ma-achieve yung goal mo. So, ibig sabihin, kung nasa 20s ka pa lang ngayon, kakampi mo ang oras. Dahil kahit maliit lang yung kaya mong maipon ngayon, dahil mahaba pa yung time mo para mag-grow yung pera mo, pwede mo pa rin ma-achieve yung goal mo. Ang pinaka-importante sa lahat ay pagiging discipline at consistent. Hindi madali ang magiging financial journey mo. Pero kung magiging consistent ka sa pag-iipon at pag-i-invest, pag-aaral tungkol sa investment, pag-iwas sa utang, siguradong makakamit mo yung financial freedom na gusto mo. Patience and discipline ang susi natin dito. Success doesn't happen overnight. It is the result of consistent effort and discipline. Stay focused and be patient, and you'll achieve your financial goals. Tandaan, habang bata ka pa, marami kang pwedeng gawin para maging financially free ka. Marami kang pwedeng i-explore. Kaya simulan mo na ngayon para sa mas magandang future. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pinoy kung paano ba mag-ipon at mag-invest ng tama. Kung gusto mo magkaroon ng free access, i-message mo lang ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mo magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? Ma-appreciate ko if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga kaibigan mo, kakilala mo, nakaedaran mo na gusto rin maging financially free ng maaga. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.